Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Umari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po yung inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang gabi dito sa Middle East, magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Gagawa lang po tayo ng ating panibagong reaction video dito sa latest upload po ni Kabisnes. Yung siguro mga 2 days ago na ito. Ito nga pagbisita ni Papa Dins dito kay Ate Vera at isali na rin natin yung may wakwak na umaaligid dito sa kanya. 'Di ba? So, bago natin yan pagkwentuhan, ako'y nagbabaka sakali, hindi pa kayo nakapag-subscribe dyan sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo sa lahat ng aking mga nire-reaction ng video dito sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. At ay supportahan na rin po natin yung ating mag-amang Kabisnes Official at Papa Dins TV, ano. At yung pangalawa nilang channel, ang Kabisnes Family. At ito po ay pagkukwentuhan o bigyan natin ng sarili kong opinion o re-reactionan natin, 'di ba? Ito ngang nangyari kay Ate Vera na ito. So, yun at naantasan si Papa Dins na siya muna yung mag-vlog at siya yung pupunta doon kay Ate Vera na kukumustahin nga ang kalagayan nito, 'di ba? So, anon, pumunta nga sila kasama yung mga kagwang at bumili pa nga ito sila ng prutas, ng saging nga para nga atay mapasalubong kay Ate Vera kung sakaling hindi pa siya okay. At pinuntahan nila ito na i-chinek ba, kumbaga tinignan yung kondisyon kung okay na ba o hindi pa. So, ayun, pumunta nga sila doon at tumating sila doon na nandoon si Ate Vera at saka si Lito. Oo naman talaga at nagkatrangkaso pala talaga itong si Vera kasi napapansin naman natin sa kanyang boses na talagang may trangkaso talaga siya. So, yan tayo in-interview at sinabihan, kinanong ni Papa Dins na bakit parang 1 linggo na daw at hindi pa pumapasok itong si Ate Vera. So, at saka ang sabi ni Papa Dins ay nag-message daw ito kay Mrs. Kabisnes na ang pagkasabi kung pwede pa siyang pumasok, 'di ba? Siguro ang nasa isip niya Ate Vera porket medyo matagal na talaga yung pagbabakasyon niya. Baga syempre, trangkaso 'yon, paulit-ulit kasi yung trangkaso lalo na pagbinat, 'di ba? Ay nahiya na siguro at nasabi niya na yun na nag-message siya ng ganun, di ba? At ay sabi ni Papa Dins kung halimbawa man ay ganun ang mangyari, dapat ipaalam agad kasi nga parang alam nila kung anong gagawin nila kasi wala nga talaga silang maasahan na iba kundi si Ate Vera, at kung wala si Ate Vera, si Mrs. Kabisnes ang magluluto doon sa kusina. At syempre naman at ay hindi naman talaga yun na pwedeng mag-isa lang talaga si Mrs. Kabisnes sa dami nila doon, di ba? At mabuti na lang nandyan si Estong na marunong ding magluto. While wala pang on leave pa si Ate Vera, andyan si Estong tumutulong kay Mrs. Kabisnes. At yung 3 M's at lalong-lalo na raw si Nika ay laging nakaalalay dyan kay Mrs. Kabisnes pag ito'y nagluluto. So, yun na nga pinuntahan nila ito at nalaman nga nila talaga may trangkaso talaga ito. At ang sinabi ni Papa Dins, yun ba talaga yung dahilan na kumbaga, ibig sabihin ni Papa Dins, wala na ba talagang ibang malalim na dahilan at bakit parang ayaw mo nang pumasok. At yun nga, inamin nga ni Ate Vera na mayroon daw nagmumotorsiklo, nakamotor daw na nag-aangkas itong dalawang ewan natin kung lovers ba to o hindi. Kung
ay nag-angkas sa motor yung babae at saka lalaki. Dumaan daw doon kay Ate Vera, ayon kay Ate Vera. At sinabi daw dito na ay tinanong kung bakit wala daw si Ate Vera doon. Baga, gumawa ng kwento itong wakwak ano. At tinanong daw niya kay Mrs. Kabisnes, ayon dito sa wakwak na ito, sinabi niya kay Ate Vera, bakit wala si Ate Vera? At nakikita nila daw laging absent. Ayon dito sa ano na ito, sa wakwak na ito. At dahil sinabi daw ni Mrs. Kabisnes, ayon dito sa wakwak, sa rider na ito, na baka tatanggalin na raw si Ate Vera sa Kabisnes. So ang sagot ata ni Ate Vera dito, kung hindi nagkamali dito sa dalawang wakwak na ito, ay kung halimbawa man may sasabihin si Mrs. Kabisnes, idinediretso niya yan sa akin. Kumbaga, prangka si Mrs. Kabisnes, hindi ba? Hindi sila nagsasabi kung kanino-kanino, kahit man sa mga kagwang, hindi nila sinasabi kung mayroon silang sasabihin sa isang tao. Transparent sila, binablog nila, sineshare nila sa mga viewers nila, sa atin, kung ano yung nangyayari sa kanila, hindi ba? At parang hindi kasi magandang halimbawa o hindi magandang gawain yung gumagawa ka ng kwento na hindi naman totoo, hindi ba? So, ayun nga, sabi ni Ate Vera kay Papa Dins. Ang sabi ni Papa Dins, wala kaming sinasabing ganyan. Ayon daw sa wakwak, mismo daw si Mrs. Kabisnes ang nagsalita noon, di ba? Kasi galing nga daw sila doon sa bahay ni Mr. and Mrs. Kabisnes. Kaya, kumbaga, narinig nila yon, kumbaga, nakausap nila itong si Mrs. Kabisnes at nagsalita ng ganon. So, ayon kay Papa Dins, wala nga naman talaga sinabi sila Mrs. Kabisnes doon, ano. Syempre, pag may sinasabi noon, at naka-vlog naman talaga. Kaya, ang sabi ni Ate Vera, inaantay daw talaga niya i-upload ni Kabisnes yung vlog na yon na nagsalita si Mrs. Kabisnes doon sa yon, kasi ayon doon sa dalawang wakwak na nagmumotor na yon, ay bisita daw sila ni Kabisnes. Galing daw sila doon. So ano yung motibo ng mga ito, no, bakit nila ginagawa yung ganito? Ang wakwakin ang Kabisnes, di ba? Ang buwagin yung Kabisnes, di ba? Kasi, ang sabi ni Mr. Kabisnes ay para yatang nakikilala ni Mr. Kabisnes itong wakwak na ito, di ba? Kasi, hindi naman siguro itong wakwak na itong magsasalita ng ganyan kung hindi naman niya siguro kilalang personal si Mr. Kabisnes, ano. Ang mali lang doon, gumawa siya ng kwento na hindi naman totoo at hindi pala sila nakapunta doon sa bahay ni Mr. and Mrs. ng Kabisnes family na bumisita. Gumawa lang siya ng kwento. Kumbaga, sorry po. Kumbaga, etong wakwak na ito, gumawa siya ng kwento ng ganon. Titingnan niya siguro kung ano yung reaction ni Ate Vera doon. Kung may sasabihin ba si Ate Vera doon. Siyempre, pag may masabihin doon si Ate Vera doon, gagawa sila ng issue na ganon. Kasi may sinabi si Ate Vera, ang ano lang, maganda lang doon, hindi sumagot si Ate Vera. Ang sinasabi niya, kung si Ate, kung magsasalita si Mrs. Kabisnes ayon kay Ate Vera, ay dinediretso niya yan sa mga tao, diba? Hindi yan sa iba't ibang tao isinasabi, dinediretso niya yan kung sino, hindi ba? Kaya yun naman ay talagang totoo, hindi ba? So, yun nga, at syempre para kasing ang nasa isip ni Ate Vera noon, yung parang nag-alinlangan na siya kasi ang sabi nga ay galing doon yung dalawang wakwak na yon. So, ang point natin doon, no, bakit hindi titigil sa pag-aaligid itong mga wakwak na itong ganito, gagawa sila ng hindi maganda para mabuwag yung Kabisnes family. Yun naman ay hindi talaga mabubuwag yun. Maliban lang kung si Mr. and Mrs. Kabisnes na yung nagdesisyon doon, yun, totoo na yun. Pero pag sa ibang tao lang, ay parang imposibleng maniwala, hindi ba? So parang dito kay Ate Vera, para kasing nagkaroon siya ng yung hinala sa kanyang sarili na talagang parang
in percentage, parang ang 50 percentage doon ay naniwala na siya, di ba? Kaya siguro nagsabi siya na nag-message siya kay Mrs. Ka-Business, ayon kay Mrs. Ka-Business, ang pagkasabi, ate, pwede pa ba akong pumasok? Syempre nagulat si Mrs. Ka-Business, bakit ganon yung pagkasalita ni ni Ate Vera, na wala naman silang sinasabing hindi na siya papapasukin, wala naman silang sinasabi na wala na siya sa ka-business, di ba? Ang sa kanila lang ay kumbaga hindi nagpaalam itong si Vera ng maayos, ba hindi nag-send ng message, basta na lang nang umabsent, 'di ba? So ayun na nga, yun na nga nangyari at ay itong mawakwak na ito ay kung halimbawa matapang kayo, gumawa kayo ng ganitong eksena, tanggalin ninyo yung mask ninyo sa mukha o tanggalin ninyo yung helmet ninyo nang makilala naman kayo talaga ni Ate Vera. 'Di ba? Yun lang nga, ayaw raw talaga ninyong tanggalin noon kasi may motibo kayong hindi maganda. Wakwak nga talaga Hindi lang pala doon sa Kalingap team ang maraming wakwak. Marami rin palang wakwak dito kay Ka-Business, nakakapa na umaaligid-aligid na hindi nahihinto sa kumbaga sa paggagawa ng hindi maganda dito sa family Ka-Business So yung natin doon na para ba kasing na-shock ito si Ate Vera na nagdadalawang isip kung totoo ba yun o hindi. Ang mali lang sa kanya, hindi agad siya nag-inquire dito sa mga family Ka-Business kung totoo yun o hindi. Kumbaga, sinarili muna niya yun. Sinarili niya yung eksena na yun, yung issue na yun, yung pagsasabi sa kanya ng wakwak na yun, isinarili niya yun. Kumbaga, hindi niya agad isinabi o isinare sa Ka-Business official o sa Ka-Business family ang nangyari na may taong pumunta doon, di ba? Siguro parang na-nervous na rin si Ate Vera, akala niya totoo. Kumbaga ay syempre hindi na siya nakapasok, tapos bigla may pumuntang tao. Ito nga yung wakwak na ito at nagsasabing baka tatanggalin na siya doon sa Ka-Business family dahil nga hindi na siya pumapasok ng ilang araw. So, nakumaba at kumbaga na ito, parang na-alerto na si Ate Vera na ang nasa isip siguro ni Ate Vera, baka totoo, at nagkaroon din siya parang nagdadalawa yung pangingisip ni Ate Vera na totoo at hindi. 'Di ba? Kasi hindi naman niya, ayon sa kanya, hindi naman daw niya kilala yung mga tao at hindi nagpakilala sa kanya at hindi rin tinanggal yung helmet. So, ibig sabihin, mayroon talaga silang masamang motibo kasi hindi sila nagtanggal ng helmet, di ba? Pumunta sila doon kay Ate Vera, hindi nila tinanggal yung helmet nila at hindi sila nagpakilala. So, gagawa na yun talaga sila ng hindi maganda. So, ang tinarget nila dito ay si Ate Vera kasi ayon sa kay Ate Vera, ang sabi daw nitong dalawang wakwak na ito ay alam nila kung saan si Vera nakatira kasi dati daw nakatira dyan si Nanay Gina at saka si Jan. So, ibig sabihin, na-meet ito ni Ka-Business. Kilala nila si Ka-Business personally. Diba? Kasi hindi naman sila gagawa ng kwento na gano'n, kumbaga, inggit at galit dito sa dalawang wakwak na ito na gumagawa sila ng hindi maganda. Kaya sila gumawa, parang si Vera itong itinaga nila dito sa paggagawa nila ng hindi maganda, di ba? Para kasing lumilitaw na naiinggit itong wakwak na ito dito sa mga pagsasama-sama nitong family Ka-Business na hindi basta-basta nabubuwag, hindi ba? So kaya ayan, nag-uumpisa na naman sila gumawa ng kanilang kabalbalan para mabuwag nila, pilit nilang i-down ang Ka-Business family, pilit nilang bubuwagin ang Ka-Business family, 'di ba? Kasi hindi naman, kung wala silang masamang motibo, hindi naman talaga yun nila gagawin at hindi naman siya pupunta doon kay Vera gagawa ng kwentong kasinungalingan, 'di ba? So sa aking opinion alam naman po natin na kilala ni Ka-Business yan, 'di ba?
at nahalubilo niya yan. Napaka-imposibleng hindi siya kilala ng dalawang ito o hindi ito kilala ni Ka-Business. Kasi ayon dito kay Ka-Business, natukoy nila kung sino. Siyempre kilala ni Ka-Business kung sino yun. Tinatukoy nila na kung sino yung wakwak na yun. So, sa aking opinion, kahit naman siguro ako although hindi sila nagpakita ng mukha kay Ate Vera, para siguro mayroon ka rin medyo idea kung sino, 'di ba? Kasi ang dami naman talagang galit kay Ka-Business, 'di ba? Lalo na yung ngayon ang sitwasyon ni Ka-Business, 'di ba? Na hindi kumbaga kompleto na yung grupo, yung team ni Ka-Business, yung mga dating umalis, bumalik. So mas lalong uminggit at mas lalong naggagandalait ang galit ng mga wakwak na ito dito kay Ka-Business kasi naging joint forces na naman siya uli sa dati niyang mga dating umalis na bumalik, hindi ba? Katulad ni Estong, andyan na si Estong at si Bong, andyan na si Bong, diba? At sa itong sila Vera dati wala na, o umalis na ito pero bumalik, diba? So ang tingin ko lang ang puot at galit at inggit nitong gumawa ng rumors, na gumawa ng kwento na ito, gumawa ng issue nito kay Vera tungkol kay Ka-Business ay pilit niya talagang wasakin ang ang pakikipagtungo ni Vera dito kay Ka-Business, ang ang connection ng Ka-Business at saka itong mga team niya at saka itong mga member ng family Ka-Business. Pilit nila lagyan ng lamat, pilit nila, kumbaga kung sa damit pa, pilit nilang lagyan ng mancha na alam naman nila malinis at planchado ito, 'di ba? Ganun naman talaga, 'di ba? Kung hindi ka gagawa ng hakbang na ganyan na sisirain mo yung tao kung hindi ka naiinggit, 'di ba? So itong wakwak na ito siguro at para sa aking opinion kaya nagawa ito dahil sa inggit niya, 'di ba? Kasi syempre nandyan sila lahat, 'di ba? At binahagian sila ni Ka-Business ng blessing na lupa, 'di ba? So gagawa sila ng hindi maganda. Gagawa sila ng kanilang moves na para buwagin ang Ka-Business, 'di ba, family? At alam naman natin na kung gaano kasaya ang family Ka-Business ngayon dahil kompleto nga sila ngayon, 'di ba? At nandyan na lahat, nandyan na yung dating umalis na bumalik, 'di ba? Puwera lang yung matitigas ang puso at yung parang pusong hindi puti ang puso, itim ang puso, ayaw makipag-ayos kay Ka-Business. Puwera na tayo doon kung mayroon taong ganun, 'di ba? Hindi naman siguro lahat ng tao na umalis kay Ka-Business tulad ng mga puso nila, 'di ba? Andyan. Kaya masaya, pilit nilang wasakin ang kasiyahan ng family Ka-Business. Yun lang yun ang kumbaga ang doon, ang pilit nilang gawin. So mga Ka-Business, mga kapapi, hanggang dito na lang po itong aking reaction video. Sana po ay nagustuhan ninyo ang pamagat po nito, ang wakwak umaaligid sa KB family, di ba? Ang ganda. So maraming salamat po sa inyong panonood at sana po at nagustuhan ninyo ito. Kung nagustuhan po ninyo, paki-subscribe ng aking munting bahay at likes na lang ninyo ang video at comments at paki-share na rin po. At huwag natin kalimutang suportahan ang siyam na kagwang at ang nag-iisang best friend ni Papa din, si Papa Sundot TV, at ang aking mga kasamahang reactors, 'di ba? Sinataong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Fresh Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog at ang MK Inday Okray TV po. Huwag natin kalimutan. Lahat kami po, isali na ninyo ako. Huwag niyong kalimutan suportahan at isubscribe ang aming mga munting bahay. Maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. At maraming salamat po. Birabanat lang tayo mga Ka-Business. See you again. Bye po.